Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 25, 2026, Sabado. At ngayon ay ang pagdiriwang ng kapistahan ni Apostol Santiago. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang, upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus ang siya ring bubuhay sa akin, kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Atin pong ipinagdiriwang ngayon ang kapistahan ni Apostol Santiago. Isa sa 12 at si Apostol Santiago ang naririnig natin kapag binabasa ang Biblia, ang mabuting balita na siya ang kapatid ni Juan at sila po ang mga anak ni Zebedeo. Silang dalawa ay kilala bilang mga anak ng kidlat o Boanerges dahil sila ay nagsasalita o kapag sila ay nagsasalita parang malakas ang epekto ng kanilang mensahe. Sa pagdiriwang na ito, sa pagunitan o sa pagbasa din natin ng ikalawang sulat ni San Pablo, si Santiago ay sinasabing siya daw po ang kauna-unahang apostol na pinatay noong ika-44 na taon ng Panginoon sa utos ni Haring Herodes, Herodes Agripa. Bago pa man mangyari iyan, ay sinasabi na nagpunta siya sa Espanya upang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng mabuting balita. Kaya nawa sa halimbawang ito ni Apostol Santiago, yung kanyang lakas ng loob, siyempre yung pagpapahayag, yung pagsasalita, ginagamit ang pagsasalita sa pagpapahayag ng pananampalataya na siya naman din binabanggit dito sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, na hindi siya natakot. Sabi nga, ginigipit, kabi-kabila, pero hindi nagagapi. Kung minsan, sabi nga, kung minsan ay nawawalan, nagdududa, pero di nawawalan ng pag-asa. Inuusig, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, pero hindi tuluyang nailulugmok. Parang napakagandang halimbawa ito
na sa karanasan ni San Pablo, sa karanasan ni Apostol Santiago, kahit anong hirap na kanilang pinagdaanan o naranasan, hindi sila bumitaw sa pananampalataya. Normal naman po na panghinaan tayo paminsan-minsan. Normal din na magduda tayo paminsan-minsan, mag-alinlangan, pero hindi tayo bibitaw. Hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Okay lang magtanong, mapatanong sa hirap ng ating nararanasan. Pero pakatandaan natin na sa lahat ng ito, kasama natin ang Diyos at naniniwala ang Diyos na kaya natin dahil tayo ay matatag sa ating pananampalataya. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po na. To you, God entrusted His only Son.